Good day mga boss. So ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang HLOOKUP function. From the word lookup, so maghahanap lang tayo ng mga data inside the dataset. So paano siya? Meron tayong sample dito, formula. Okay, so meron tayong sample formula dito. Meron dito So lagay lang natin ang equals lookup. And then, E46. Saan si E46? So, ito siya. Ito si E46. So, ibig sabihin, dito tayo mag-uumpisa. And then, meron tayong dito D46 to G49. Ibig sabihin, mula dito hanggang dito. All in all, sasakupin niya lahat yan. Ano naman yung yung number 4 dito? Ibig sabihin lang yan, ang i-display niya, bibilangin niya, mula dito, 1, 2, 3, 4. So, dapat, pagka-click ko ng enter, hahanapin niya ngayon yung pang-apat. So, pagka-click ko ng enter, kailangan ang output niya is 130. Ano naman ang ibig sabihin ng false? Ibig sabihin ng false, that is the exact amount. Okay? Ang false ay exact match. I should say. So, hindi siya exact amount, exact match. Okay, enter natin yan. So, ang nagpakita is 130. So, binilang niya ng 4. Dito tayo sa pangalawang senaryo. Sa pangalawang senaryo tayo, mayroon tayo dito 135. Paano siya nakuha? So, dito, F46 naman. So, F, dito sa F, and then 46. So, ito yung cell name ng F46. And then, parehas lang siya, D46 to G49, and then, 4 din, 4 din. Okay, 1, 2, 3, 4. So, ano yung output niya? So, dapat, 135. Click natin ang enter. 135. Next na pag-usapan natin, ano naman yung VLOOKUP? Discuss natin ang VLOOKUP. So, meron tayo ditong formula. So, ito siya. Ilagay lang natin ang equals VLOOKUP and then D61. Saan si D61? So, si D61 ay ito siya. Ito si D61. Balik tayo sa sa formula. Okay, si D61, hanapin daw natin yung kamas ni D61 dito sa D55 to F58. So, dito hanggang dito. So, ibig sabihin lang yan, sakop niya to lahat. Ngayon, hanapin natin yung kamas niya. And then, meron tayo dito 2. Ibig sabihin lang yan, pag 2, pag nahanap natin yung kamats niya, magbibilang siya ng 2. Enter natin. Okay, si D61, hanapin natin. Ano yung value ng D61? Cow. Ngayon, maghahanap tayo ngayon dito sa D55 to A58. Meron ba tayong nahanap na cow? Meron. Ito siya. And then, from this cow, magbibilang tayo ng dalawa. Dalawa ang nilagay ko dito. So, 1 and 2. So, ano yung output dapat? So, ang output niya is dapat ger siya. Pag-click natin ng enter yan, ger ang output niya.
Okay, another example. Bibigyan tayo ng another example. For example, papalitan ko to ng tatlo. 3. Then, click natin ng enter. Ibig sabihin, tatlo na ang bibilangin niya. So, 1, 2, 3. So, dapat ang output niyan is 800. So, 800 ang output niya. So, ganun lang ang VLOOKUP. For example, chicken ang hanapin natin. Chicken ang ilagay natin dito. Chicken. Okay, so si chicken, hanapin natin yung tatlo niya. 1, 2, 3. So, dapat 200. So, correct yung lumabas na 200. So, ganyan ang VLOOKUP and HLOOKUP.